Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako si Dr. Samuel Joseph M. Castro, Deputy Program Coordinator ng National African Swine Fever Prevention and Control Program. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang Pilipinong magbababoy, magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Lord, good morning po. Maraming salamat po sa lahat ng magagandang ginawa ninyo sa aming mga buhay. Kung minsan, nalilimot po namin yung mga nagawa ninyo, lalo na kung kami ay nahihirapan. Sa mga ganitong pagkakataon, tulungan mo po kaming mas magtiwala at ituon pang lalo ang atensyon sa inyo. Itinataas po namin muli sa inyo simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus sa ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, minsan may tuturing na kabutihan ang pananahimik. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po'y araw ng Sabado. Ang bilis po talaga. April 27. Bagamat mas marami po ang linggo para sa buwan ng Abril. Welcome po sa Season 6, Episode 17 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, nais lang po namin kayong batiin ng magandang umaga ulit sa mga kaka-tune in pa lang po. Accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa ating Facebook. Hanapin lamang po ang ating FEBC Radio. Ayan, at syempre po sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, sa Talapihitang 702 po tayo sa AM band once again. And nais lang po namin batiin ang mga sumusunod. Si Sir Ronald Young, Rose Rojas, Helen Arellano, at Ma'am Dulce Alicante. Magandang umaga po sa inyo. At yun nga po, mapagpalang araw po ka dyan, Miss Ella Farmcasters, at sa lahat ng nakikinig. Thank you, DA. God bless po. Maraming salamat po, Ma'am Dulce. Parang every week po, siguro kung meron po kayo notebook every time na nakikinig po kayo sa amin, ang dami niyo pong notes, na-imagine ko lang po. Muli maganda umaga po sa inyong lahat. And of course, dahil po sa nalalapit na Philippine Horticulture and Urban Agriculture Summit, nais lang po nating bigyang daan ulit yung ating panayam kasama po si Director Glenn Panganiban ng Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture. So, syempre, abangan po yan maya-maya lamang. At ang mga brand new segments po natin for today's episode ay of course, kabilang po dyan ang editorial ni John Enriquez, ang ating mga farmcasters na hatid po sa atin ang Regions on the Go. Ganyan din po ang Agri-History at Farmtastic Pinoys, kasama po si Marie Vergara, ang ating unlad komunidad. Pagbati lang po sa ating mga kasamaan sa DA Philippine Rural Development Project para po sa kanilang gawain na ibabahagi din po nila sa segment na kung tawagin ay unlad komunidad. Siyempre po, ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po namin sa MNP ay batid ba ninyo? Na tungkol po
tungkol po sa National Irrigation Administration. Ayan po, syempre, lingkod po namin yan sa inyo, isang oras na itik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And of course, para po sa pag-revitalize ng DA, para po sa ating lokal na industriya ng kakao, babahagi po sa atin yan ni Ka John Enriquez sa kanyang editorial. Ka John! Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, huling Sabado po ng buwan ng Abril. At ika-27 po ngayon. At ang pag-usapan po natin naman ay ibang industriya naman na talagang pinagtutunan din ng pansin ng kagawaran ng pagsasaka. Alam niyo po, itong merong Pilipinas Cacao Heritage Reserve. Itong Pilipinas Cacao Reserve Heritage. Ito ay isang 13 hektaryang cacao farmland sa barangay Bungo na mayroong mga 5 kilometro na 5 hektarya na ang productive simula po noong taong 2022. Ito po ay nakipag-partner sa embassy ng Israel sa Pilipinas. Ito po, para sa mabigyan ng mga technical assistance at ito ay gumagamit din ng team ng mga lisensyadong Filipino agriculturists, mga foresters, agricultural and biosystem engineers, at agri-technicians sa ilalim po ng pangunguna ng mga eksperto mula sa Israel, kaugnay po sa cacao production. O tingnan niyo po. At dito po, nakatuon ngayon ang Department of Agriculture sa pagpapasigla muli ng local cacao industry natin sa ilalim ng High Value Crops Development Program. Alam niyo po, marami sa mga puno ng kakao natin ang pinuputo na dahil ang mga magsasaka po ay hindi na kumikita dito. Dahil yung una-una hindi nila alam ang tamang proseso pagkatapos itong anihin. Ito ipinaliwanag ni Agriculture Secretary Laurel sa kanyang pagdala sa Pilipinas Cacao Heritage Reserve. At dito nga po sinabi ni Secretary na ang department ay isasama, ang isa sa mga pangunahing gagawin nito ay ang pagpapanumbalik ng cacao industry upang matulungan ang 74,400 Filipino cacao farmers. Ganyan po kadami ang ating mga cacao farmers, 74,428. Ito po ay as per March 6, 2024. Tingnan niyo po, bagong-bago lang. Batay po ito sa datos ng DA Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ang programa po nito, kasama po dito yung mga inisyatibo, ay ang pagbibigay po ng mga planting materials, cacao planting materials, at mga farm inputs, yung capacity building initiatives para sa cacao farmers. Tuturuan sila para yung mga pamamaraan, yung dapat gawin, at saka yung mga dapat iwasan. Ngayon, ang maganda po dito, nung nagdumalaw dito si Secretary Laurel, kasama niya ang ambassador ng Israel sa Pilipinas, si Lian Fuse. Dinalaw na itong 13 hectare cacao farmland sa barangay Bungo, Calamba, Laguna. At nakita nila ang pinakamagagandang gawain sa pagsasaka at mga tulong pa para mapaganda ang pagtatanim ng kakao. Alam niyo po, sa pagtatanim, meron mga pamamaraan na naidadagdag para gumanda lalo. Hindi po yung magtatanim tayo, halimbawa na isang buto itong punong ito. Halimbawa lang, puno ng kakao. Pagkatapos, hihintayin natin tumubo. Dinidiligan, nilalagyan na abono. Hindi lang po ganun yun. Marami pa po yan, kasama po, marami po mga bagay na ginagamit pa at itinuturo sa mga kababayan natin para gumanda yung puno, gumanda yung ani, at gumanda po ang kita. O ngayon po ipuntahan na natin ang ating mga kasama para magbigay sila ng mga balita sa Regions on the Go. 15 LGUs at 7 FCAs nakatanggap ng agri-inputs mula sa DA Region 2. Nakatanggap ng agricultural inputs at dumalo sa technical briefing ang 15 local government units at 7 farmers cooperative associations mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 2 sa pamamagitan ng Quick Response Fund
Typhoon Egay na parte ng programa ng High Value Crops Development Program ng taong 2024. Ang aktibidad ay bilang suporta sa mga magsasaka ng highland vegetable na naapektuhan sa dumaan na bagyong Egay sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Ang mga benepisyaryo ng nasabing programa ay kinabibilangan ng lokal na pamahalaan ng Baguio, Aritaw, Alfonso, Castañeda, Bagabag, Bambang, Bayombong, Jadi, Dupax del Norte, Dupax del Sur, Kasibu, Cayapa, Quezon, Santa Fe, Solano at Villaverde, kung saan ay nakatanggap sila ng assorted vegetable seeds, banana planting materials at organikong pataba. Samantala, ang 7 grupo naman ng FCAs na nakatanggap ng assorted highland vegetable seeds, plastic crates at inorganic fertilizer, ito ay ang Acacia Highland Farmers Association, Alfonso Castañeda Vegetable Growers Association, Catalidonan Indigenous People Irrigators Association, Iwak Ancestral Domain Development Associations, Sanggit Upland Farmers Multipurpose Cooperative at Pangkabuhayan Kilusan at Samahan ng mga Magsasaka ng Arawas o Pakisama. Sa paunang mensahe ni Invest Manager Arsenio M. Apostol sa mga magsasaka na benepisyaryo ng programa, sinabi nito na ingatan at gamitin sa maayos na paraan ang mga kagamitan at iba pang ipinagkaloob ng kagawaran. Ipinaliwanag naman ni HVCDP at NUPAP Coordinator Carol P. Albay ang sitwasyon ng produksyon ng gulay sa buong lambak ng Cagayan, maging ang kahalagahan ng pagsusumite ng datos ng produksyon at pinsala ng bawat lokal na pamalaan. Hinikayat rin niya ang pamalaan at mga magsasaka na makipagtulungan para sa maayos at mabilis na pag-angat ng industriya ng agrikultura dito sa ating probinsya. Nagparating naman ng mensahe si Congresswoman Luisa Cuaresma sa pamamagitan ng kanyang kinatawan na si Board Member Jose Taman Tomas ng pagbati at pasasalamat sa DARFO2 sa lubos na suporta at tulong sa mga magsasaka ng probinsya. Parte ng programa ang technical briefing na layuning mabigyan ng karagdagang kaalaman partikular sa pamamahala ng kanilang mga tanim upang mapanatili ang kalidad at mataas na ani at tiyak na magamit at papamahalaan nila ng maayos ang ipinagkaloob na mga kagamitan. Naging tagapagsalita ang mga kawani ng EnviroScope Synergy Incorporation na si Mr. Johnny Lantano na tinalakay ang tamang aplikasyon at benepisyo ng paggamit ng organikong pataba at tamang aplikasyon ng pestisidyo at si Rainiel Asuncion ng Allied Botanical Corporation ay tinalakay naman ang tamang pamamahala ng mga tanim o vegetable package of technology. Mula dito sa DARFO2, ako si Jovi Jane Ganat, nag-uulat. Francisco, Department of Agriculture, Mimaropa, ginanap ang grand opening ng Kadiwa Center Establishment sa Puro Kapayapaan, Barangay Los Biminda, Puerto Princesa City, Palawan. Kasabay nito ang turnover ceremony ng 2 million pesos na financial grant mula sa DA Mimaropa sa ilalim ng Kadiwa Financial Grant Assistance Program sa CK Plus Multipurpose Cooperative. Ang halagang nabanggit ang ginamit ng CK Plus MPC para sa pagpapagawa ng Kadiwa Center Establishment na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos kung saan ang 500,000 pesos ang kanilang counterpart. Katuwang din sa proyekto ng Department of Agrarian Reform o DAR na nagkaloob ng lugar kung saan itinayo ang Kadiwa Center. Sa kanyang mensahe, nagpaabot ng lubos na pasasalamat si Roberto Cebido, chairman ng CK Plus MPC. Aniya, tinatanggap nila ang hamon na gawing functional ang proyekto na sadya namang makatutulong sa kanilang mga magsasaka. Ginanap ang aktibidad ikadalawa ng Abril kung saan dinaluhan ni na Deputy Mayor ng Southeast Barangays Rolando Amurao, APCO Vicente Binasahan Jr., Roland Valdez Tamon na kumakatawan sa Provincial Agriculture Office, City Agriculturist Melissa Teodora Makasaet, Barangay Kagawad Jonathan Egana at Marketing Development Section Head Ramon Policarpio. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Sa kanyang pinakaunang opisyal na pagbisita sa Bicol, personal na pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pamimigay ng agricultural interventions na nagkakahalaga ng mahigit 75 milyong piso mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF program ng ahensya noong 12 ng Abril nitong taon.
Humigit kumulang 2,000 magsasaka ng palay mula sa iba't ibang munisipyo ng Camarines Sur ang tumanggap ng 5,000 piso na Rice Farmers Financial Assistance o RFFA na may kabuoang halaga na mahigit 10 milyong piso. Samantala, namigay din ang DA Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng 28 four-wheel drive tractors na nagkakahalaga ng mahigit 64 na milyong piso sa 26 na farmers, cooperatives and associations at 2 lokal na pamahalaan mula sa 5 distrito ng probinsya. Sa kasalukuyan, ika-6 ang probinsya ng Camarines Sur sa may pinakamalaking produksyon ng palay sa buong Pilipinas. Sa kanyang mensahe, hinikayat ng kalihim ang mga magsasaka na higitan ang kasalukuyan nilang produksyon. Sa aking paningin, ay kaya pa niyang itiangat ito para kayo naging number 5 or number 4 sa future at tutulungan kayo ng Department of Agriculture para makamit niyo ito. Ibinahagi rin ng kalihim ang ilan sa kanyang mga plano upang makamit ang minimiting masaganang bagong Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We aim to meet these objectives by expanding and improving our available agri-fishery areas for increased production. We will also mechanize and modernize, meaning magbibigay pa tayo ng dagdag na makinarya, no? At irigasyon para lalong tumaas ang inyong produksyon. Kaya nandito rin ang PhilMec para bigyan kayo ng mga makinarya ng pagsasaka. We will also improve post-harvest systems and infrastructure. Ang importante sa akin at sa Department of Agriculture at saka sa ating Presidente ay tumaas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Makakaasa po kayo na mas lalo naming pagbubutihin ang pagservisyo sa inyo sa ilalim ng aking pamumuno. Nais ko pong sabay-sabay tayo umasenso at magkamit ng masaganang ani at maayos na kita. Para sa masaganang bagong Pilipinas. Nagpasalamat naman si Camarines Sur Governor Vincenzo Renato Luigi Villafuerte sa kalihim sa mainit nitong suporta sa sektor ng agrikultura sa probinsya. Nagpaabot din ng kanilang pasasalamat sina Romualdo Hamer, isa sa mga tumanggap ng 5,000 piso mula sa RCEF RFFA, at Jejomar Aguilar, chairman ng Monte Calvario Smart Farmers Association sa Buhi, Camarines Sur, na tumanggap naman ng four-wheel drive tractor mula sa RCEF Mechanization Component. Nagpapasalamat po ako. Pag nag-urana po, nagpunang pag-urana niya na may iwan na po kung pamagal krudo. Tatagaman ko na pong pamagal krudo. Tapos po abono. Pasalamat po ako kay Secretary Laurel sa ibinigay pong ganyan ayuda ngayon. 5 po. Noong una, mahirap talaga. Kasi yung ginagamit namin mostly sa land prep ay yung aming mga kalabaw, tao. Mahirap magbilad sa init. Sa ngayon, maganda na ito. Malaking tulong na kasi yung makinarya mas malaki ang pwedeng gawin sa field. Ay yung mga maliliit naming mga palayan, pwedeng dahil dito ay mapalaki namin ng mas madali. Sa DA po ay kami nagpapasalamat kasi lalo ngayon yung RCEP malaking tulong sa mga magsasaka kasi na-mechanize na kami. Hindi tulad noon na talagang pahirapan ang pagsasaka. Ang daming programa tulad ng mga cash assistance, yung mga binhi na galing sa RCEP, sa DA. At kaya salamat po sa DA. Sana ituloy-tuloy na rin po ito. Maliban sa pagdalo sa DA RFO Awarding and Distribution of Interventions, nagsilbing panauhing pandangal din si Secretary Chu Laurel sa ginanap na 2nd Metro Naga Young Leaders Forum sa siyudad ng Naga. Binisita rin niya ang Sustainable Agriculture and Fishery Enterprises o SAFE Innovation Hub for Coconut and Other Byproducts sa Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. Ako si Annilyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. Katuwangang DA-RFO 8, DAR, DTI, CDA, DILG, DOLE, LGU Tabango, Agrico Federation at iba pang ahensya, formal na inilunsad ng Umaganhan Farmers Agrarian Reform Cooperative ng Tabango Leyte ang kanilang Kadiwa Store noong 8 ng Marso, 2024. Ang nasabing proyekto na mayahambing sa isang convenience store ay galing sa Kadiwa Financial Grant Assistance Program na nagkakahalaga ng 5 million pesos habang ang OFMPC naman ay nagbigay ng 1.250 million bilang kanilang kontribusyon.
Nakapaloob sa proyekto ang kapital sa pagbili ng mga produkto ng mga magsasaka, sasakyang pantransportasyon at mga kagamitan tulad ng freezers, mga lalagyan at timbangan. Ang nasabing pamilihan ay naglalayong makapagkaloob ng mabilisang paghakot ng mga pangunahing produkto mula sa sakahan at palaisdaan at masiguro ang pagkakaroon ng sapat na pagkain sa komunidad. Ang OFMPC Kadiwa Store ay regular na mag-aalok ng bigas, mais, iba't ibang uri ng mga gulay at mga produkto ng manok at pangisdaan. Ako po si Justin Dilioro ng DARFO8. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At sa bahaging ito, tunghayan po natin ang tungkol sa National Innovation Day or NID Agri-History Time na with Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Ito ang Agri-History segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Kasama niyo ako, ang inyong segment host na si Imari Vergara. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isinusulong ang Bagong Pilipinas Campaign, ang inklusibong tugon ng pamahalaan sa pagkamit sa pambansang kaunlaran. Kasabay nito, mas pinasidhi pa ng Department of Agriculture ang kampanya nito para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya sa pamamagitan ng mga matatag, sustainable at competitive na ideya, kagamitan at kasanayang agrikultural. Patunay lamang ang mga kampanyang ito na binibigyang halaga ng ating pamahalaan ang pagkilala sa mga makabago at inklusibong teknolohiya at inobasyon upang mapaunlad ang Pilipinas. Nito lamang March 12, 2024, naisabisa ang Memorandum Circular No. 44 na inilabas ng Office of the President of the Philippines. Binibigyang daan nito ang pagdiriwang ng 2024 National Innovation Day nitong April 24. Umiikot sa temang Unboxing the Philippine Innovation Mindset ang naturang selebrasyon. Layunin nitong maipalaganap ang kaalaman kaugnay sa mga programa at aktibidad ng pamahalaan na may kaugnayan sa inobasyon at maisulong ang inobatibong kultura at kaisipan sa bawat Pilipino. Ipinakikilala rin ng National Innovation Day ang konsepto ng Philippinnovation. Ito ang tugon ng bawat tanggapan at unit ng pamahalaan ng Pilipinas upang paigtingin ang pambansang kaunlaran sa tulong ng inobasyon. Ayon sa Memorandum Circular No. 44 Series of 2024, ang pagdiriwang ng National Innovation Day ay alinsunod sa mga panuntunang nakapaloob sa Republic Act No. 11293, mas kilala bilang Philippine Innovation Act na naisabatas noong April 17, 2019. Pinagtitibay ng batas na ito ang mandato ng ating Estado na pagyamanin ang inobasyon sa bansa bilang mahalagang salik sa pagkamit ng sustainableng paglago ng ekonomiya at kaunlaran. Inaalis din ito ang mga balakid sa mga burokratikong proseso at hinihikayat ang pagiging madiskarte sa pagnenegosyo upang maiangat ang micro, small at medium enterprises sa bansa. Sang-ayon pa sa batas na ito, taunang idinedeklara ang April 21 bilang Special Working Public Holiday para sa pagdiriwang ng National Innovation Day. Bagaman ngayong taon nga ay idinaos ito noong April 24. Pangungunahan ng National Innovation Council ang naturang pagdiriwang. Nabuo ang council sa bisa ng Philippine Innovation Act upang pangunahan ang pagpapatupad ng mga inisyatiba at pagtatakda ng mga layuning may kinalaman sa inobasyon.
Pinamumunuan ito ng Pangulo ng Pilipinas bilang chairperson at ng Director General ng National Economic and Development Authority bilang vice chairperson. Miyembro naman ng council ang 7 executive members na hinirang ng Pangulo at mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama na ang Department of Agriculture. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ang Maunlad na Pilipino sa facebook.com/maunlad na Pilipino. Sundan din ang Department of Agriculture sa Facebook, X at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri History. Ayan po ang bahagi ng Agri-History para sa linggong ito. Kayo'y nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan nga po, kinagagalak po nating makasama si Director Glenn Panganiban ng DA Bureau of Plant Industry. Welcome po sa ating program, sir. Kamusta po kayo? Mabuti naman, Ella, at salamat sa inyong imbitasyon. Maraming salamat po sa pagpapaundak. At ito nga po sa pagkakataong ito ay nais po nating mabigyan ng spotlight. Kumbaga, ipakilala naman po natin, Director, yung tungkol sa ornamental or landscape industry sa bansa. Okay. Yeah. So, ang ating ornamental industry, syempre matagal na naman yan. Ang Pilipino, mahilig talaga sa halaman from the very start. I think bago tayo mamulat sa pag-produce ng palay at mga mais na ating laging nakikita sa ating mga kabahayan, ornamentals, ang ating nakikita. So sa mga backyards natin, sa mga gardens natin, ornamentals. Kasalukuyan ang ating ornamental industry ay nabibigyan ng pansin, lalo na nung time nung tayo ay nagkaroon ng pandemic, di ba? Naalala nyo, maraming umusbong na plantito at plantita. And doon din nabigyan ng institutional support ng government ang ornamental industry. Of course, kasama naman siya sa high value crops natin. At yun nga, ngayong itong mga nakaraang taon at itong taong ito, ay sinusuportahan natin ang ornamental industry. Ang ating ornamentals, ang niyan, syempre, yung mga cut flowers natin, yung mga foliage natin, yung mga dried ornamentals natin na ginagamit, and even yung mga trees, leaves, kasama rin dyan. Meron din tayo mga edible flowers, maari nating yan. Ayan ay isa din sa mga high value na crops na tinitingnan natin sa ornamental. So, pwede siyang for domestic use. Sabi nyo nga, ito, mga pan-display dito sa bahay. Or, industrially, kumbaga, meron tayong mga for export, yung mga cut flowers. So, yun, ang ating ornamental industry, I think, ay vibrant industry. Marami tayong mga nurseries na naandyan, dyan malapit sa inyo sa Quezon City, yung sa Circle, meron dyan. Sa atin sa Laguna, sa bandang Benguet, of course, may mga flower festivals natin. Davao, at sa Bisayaan, meron din tayo. So, yun, malaki ang ating ornamental industry from the domestic to international. Well, kami naman kasi sa Bureau of Plant Industry, of course, ang aming mandato is yung lagi tayong merong available na planting materials. Although kaunti ang ating ornamentals, mostly ang ating mga pinapamigay ay mga gulay, pinakbet vegetables, ganyan. But yun nga, yung mga vegetables na yun, like mga bulaklak ng palaya, nakakain din yan, bulaklak ng kalabasa, yan, nakakain din. Minsan, sinasama na rin siya sa mga ngayon, mga bouquet. I don't know kung yan sa Valentine's Day. Ngayon, Valentine's Day, meron din mga ganyan, nag-a-arrange ng mga bulaklak ng mga
At saka yun nga, yung mga edible na flowers natin. Kami dito pati sa plant industry ay sinusuportahan din namin ang ornamental industry aside from having the planting materials at yun nga, accrediting nurseries natin. But kakaunti ang ating mga nurseries actually accredited with ornamentals. Tumutulong tayo doon sa mga stakeholders ng ornamental industry sa pagbibigay sa kanila halimbawa mga domestic permit. Pagka mag-move sila, marami sa atin, halimbawa pupunta ng isang probinsya, mamimili ng halaman, i-move yung mga halaman. Of course, kailangan nating masigurado na safe yon, walang peste o yung mga planting materials or yung planting medium. On the international side naman, tinutulungan din natin ang ating ornamental industry kasi kami ang nagbibigay ng tinatawag na phytosanitary certificate. Ano yung certificate kung saan ma-assure natin ang ating mga trading partners na safe ang ating mga dadalhing commodities o planting materials. Yun nga, ornamentals. Kayo ay mga travelers din kayo siguro pag galing kayong Bangkok, di ba? O bibigyan kayo ng phytosanitary certificates. Kung tayo naman, on our side, kung tayo ay gustong magdala, ganun din. Meron din tayong phytosanitary certification. Yung edible, parang nabanggit sa amin per ilang grams, parang mahal din eh. Yung mga edible flowers. So, yun, nakikita namin yun. But yun nga, kasi ang kasi natin, ang mindset natin syempre for agriculture, mostly for food security is yung makakain, But we think, and ito naman ay direction din ng ating Pangulo at ating Secretary, may mga special industries na pwede tayong yun nga, masuportahan at magkaroon ng economies of scale at mabigyan ng suporta, mabigyan ng innovations and agricultural technologies para tayo ay makakompete with other countries. Well, yun nga, yung napag-usapan natin kanina about sa ornamentals, mostly kung yung mga certification natin, yung support natin sa government for production support, yun nga, yung planting materials, meron tayo niyan, although syempre limitado. We can connect them, of course, yung network natin with the plant breeders, meron tayong registration office dito kung saan pwede halimbawa yung mga plant breeders ay mag-register ng kanilang mga varieties, yung ating NSIC, National Seed Industry Council. Yung mga plant breeders, meron silang na-produce Hoya, Pumamela, o kung ano man yan, pwede nilang iparegister dito, ma-protect yung ating variety. Tapos kung yun nga, kung paparamihin, meron tayong seed quality control services, yung NSQCS, yun ang nag-accredit sa ating mga nurseries. Production support, yun nga, meron tayong technical assistance sa pag-aalaman, yung ating mga agriculturist naman dito sa plant industry. Meron ding alam tungkol sa landscaping, yan, may collaboration tayo with UPLB sa team former Chancellor Dindo Sanchez, yung kanilang edible landscaping sa UP Los Baños, meron tayong mga collaborations dyan. What else? And yun nga, yung post-harvest at saka itong pag-export na yung ating plant quarantine. Yung fill gap natin, palagay namin makakatulong din yun kasi sa pagpuproduce yun, although mostly for food safety, for pagkain yun. But yun nga, dahil meron tayong edible landscaping, baka yun ay pasok doon. And then yung ating pest management, kasi yung mga greenhouses natin, even greenhouses, pinapasok din ng mga peste. So, ang pinupush naman namin ngayon for conventional and yan, mga controlled environment farming is yung integrated pest management natin. So, applicable naman siya doon. Ano pa ba? Marami pa eh. Marami pa. Actually, ang aming thrust ngayon, Ella, is really to collaborate with the private sector. Kasi nakita natin, actually, yung Bureau of Plant Industry before, marami tayong plant breeders. So, yun nga, medyo umidad na at yung iba siguro tumahak na ng ibang landas. Yung iba, syempre, nag-retire na. But nagtatanong nga kami sa IPB ng Los Baños, marami pa rin naman daw nagtitake plant breeding. But, yun ang gusto namin i-encourage kasi mostly
Kung may magagaling na plant breeders, gusto sana natin sa government sila para at least shared yung knowledge, kung meron mang maire-register o meron mang mga bagong teknolohiya, maipakalat natin sa ating mga farmers o farmers to be. Yun. And Oo, marami. I think, Director, ito po yung isa sa mga matatakel natin sa upcoming nating summit na kung tawagin ay Philippine Horticulture and Urban Agriculture. Pwede po ba natin i-share? Meron ba tayong specific theme para Oo. dito? Yes, itong ating, well, if it's not the first, palagay ko ito na yung first ever na International Horticultural Summit. Wow. Ito ay ating itinay sa Urban Agriculture Summit na ating unang ginawa last year sa Cebu. Nakita namin kasi yun nga yung merging ng ideas and ng prinsipyo ng dalawa, ornamentals and yung urban agriculture. So ito yung first Philippine International Horticulture and Urban Agriculture Summit na gagawin sa Makati, Juan Ayala sa Makati sa Mayo 3 hanggang 6 nitong taong ito. Ito ay lalahukan ng mga eksperto, yung nabanggit ko sa inyo, mga plant breeders na taga dito sa atin at mga taga ibang bansa, kaya nga international. Ating mga stakeholders na naghahalaman, small and medium enterprises na naandito at abroad, nag-imbita rin kami. Ang ating mga farmers, of course, ang ating mga regional offices ng Department of Agriculture, kasi every region maaring meron silang ornamental industry. Yan, kasama na dyan ang CAR, siyempre yung mga nagpa-flower businesses doon. Ang Davao natin, ng cut flower industry doon ay vibrant din. So, it's really a melting pot. Yung event na yon ng local at international experts, local and international businesses, and hopefully, yun nga, yung industry natin ng horticulture ay ating maipakita. Kasi marami tayong nakikita sa mga mall siguro, sa mga, yun nga, dyan sa QC Circle, merong mga ganyan mga nurseries na nagtitipon-tipon. But this is the first time siguro na maipakita natin, of course, ito ay kinabibilangan, of course, ng Bureau of Plant Industry, ng High Value Crops, of course, ATI, ang ating isa pang sangay ng department na tumutulong sa atin, and marami pang ibang ahensya ng pamahalaan para ma-encourage natin lalo ang horticulture industry at ang ornamental industry dito. Kasi kita natin, ang dami natin pagka pupunta tayo ng Bangkok, nagdadala tayo ng cut flowers, di ba? Pagka napunta sa Netherlands, tuwan-tuwa tayo dun sa mga tulips at mga, di ba, mga bulaklak nila. So that in that way, ma-inspire yung ating mga youth man yan o yung mga naanda sa industriya, paano ba nila ma-upscale lalo at ma-modernize yung kanilang paghahalaman. Ayan. And Director Glenn, imbitahan po natin muli ang ating mga taga-subaybay sa ating upcoming summit. Yes, oo. Sa inyong mga taga-pakinig at taga-panood, kami po ay buong pusong iimbita sa inyo sa petsa Mayo 3 hanggang 6 ngayong taong ito sa Juan Ayala sa Makati, the first Philippine Horticulture and Urban Agriculture Summit. Ito po ay pinangungunahan ng Department of Agriculture, of course, ng plant industry, high value crops, ang ating urban agriculture program, ATI, at marami pa pong ahensya. Of course, this is spearheaded, of course, by our Secretary, Francisco Chu Laurel Jr., supported, of course, by the President, Bongbong Marcos Jr., the First Lady, of course, who's really a supporter of this, and many other agencies of the government, private sector, individual farmers, at kung mga enthusiast ay kayo po ay aming inaanyayahan sa Mayo. Tamang-tama, parang Flores de Mayo. Hopefully ay magkita-kita po tayo doon. Kayo din, Ella. Hopefully you can share and disseminate the information sa inyo pang tagapakinig.
Thank you so much for the invite. And ladies and gentlemen, ating mga taga-subaybay, mga ka-agri, ating pong nakasama ang Director ng Bureau of Plant Industry, Director Glenn Panganiban. Thank you so much po. Thank you at magandang araw sa inyong lahat. At narito na po ang Unlad Komunidad o UK, katuwang ang Philippine Rural Development Project. Siyempre, tungkol po ito sa kanilang katatapos lamang na 17th World Bank kick-off. Makasama po natin si Miss Julie Ace Brandon Arbaraw, manunulat mula sa DAPRDP and PCO. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa ginanap kamakailan na pagbubukas ng 17th World Bank Implementation Mission ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Nagsimula ito sa DA lobby sa pamamagitan ng ceremonial ribbon cutting ng exhibit na nagpapakita ng mga tagumpay at milestone ng projects sa loob ng ilang taon. Pinangunahan ito ni DA Secretary Francisco T.U.P. Laurel Jr. kasama sina Yusek Agnes Catherine P. Miranda, Yusek Roger V. Navarro, ASEC Unicols A. Manalo, at DAPRDP OIC National Deputy Project Director Angelita D. Martir at mga delegado ng World Bank na sila Mio Takada at Maria Teresa Quiñones. 10 proponent groups rin ang inimbitahan para magbenta ng kanilang mga produkto sa lobby ng DA mula April 22 hanggang 26. Samut-saring produkto ang binibenta ng mga PGs, kabilang na ang mga prutas, gulay, kape at tablea. Idinaos rin ang kick-off meeting upang suriin ang implementasyon at siguraduhing natutugunan nga ba ng proyekto ang mga hangarin nito. Binigyang diin ni DA Secretary Francisco T.U.P. Laurel Jr. ang mga tagumpay ng DAPRDP sa pagtataguyod ng pagpapalago ng sektor ng agrikultura at pangingisda. Ayon kay Sec Laurel, sa ilalim ng patnubay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipapatupad ang 4-year plan ng ahensya upang palakasin ang productivity, sufficiency at efficiency ng agri-food system. Binigyang diin rin niya ang planong digitalization upang mapahusay ang paghatid ng serbisyo sa pagsasagawa ng planong magtatag ng National Information Network na siyang magdi-digitize ng mga serbisyo, makapagbigay ng accessibility at matutugunan ang digital gap ng benepisyaryo ng mga proyekto. Ayon kay Unicols A. Manalo, OIC Assistant Secretary for Operations at OIC National Project Director ng PRDP and PCO, sa kasalukuyan, ang PRDP ay nakapagsagawa ng 1,349 sub-projects sa 16 na rehiyon. Nakagawa ito ng kabuuhang 2,089.55 kilometers na mga kalsada at 2,127.44 meter ng tulay at nakapagtatag ng 127 pre- at post-harvest facility. Bukod pa rito, pinahusay nito ang mga serbisyo ng irigasyon o drainage sa 2,816.26 na ektarya ng lupa at nakapagbigay ng maiinom na tubig sa 15,919 na kabahayan. Mahigit na 650 na mga sub-projects ang naibigay ng PRDP upang makatulong sa pagpapaunlad ng mga negosyo ng mga magsasaka at mangingisda at higit na 945 na grupo ang nakinabang sa mga ito. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni DA Undersecretary for Operations, Engineer Roger V. Navarro, na ipagpatuloy na itaguyod ang advokasya ng transparency, accountability at integridad sa lahat ng hakbang, aksyon at desisyon bilang pundasyon sa pagpapatupad ng PRDP. Pagkatapos ng kick-off, magsasagawa ang DAPRDP at World Bank ng mga inspeksyon sa IREAP at iBuild sub-projects sa Visayas at Mindanao. Makikipag-ugnayan ang team sa mga local government units at proponent groups sa kanilang pagbisita sa 7 sub-projects.
4 na sub-projects ang bibisitahin sa Bohol at 3 naman sa Davao Region. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DA-PRDP Scale-Up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. Thank you so much po sa ating DA-PRDP. Siyempre po, sa next Saturday ulit, abangan pa yung mga inihandang bahagi po ng Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702, DZAS. At tayo na nga po ay nasa bahagi natin programa kung saan may kilala po natin ang ating mga natatanging Farmtastic Pinoy. Ngayong umaga nga po ay tungkol sa kwento ni Ofelia Tablante Belaro ang ating matutunghayan. Kasama po natin muli dyan si Imari Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Farmtastic Pinoys na! Kasama ako, ang inyong segment host na si Imari Vergara. Nakatutok pa rin kayo sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ngayong araw, bibida sa ating segment ang isang babaeng farmer leader mula sa Aborlan, Palawan na walang tigil na itinataguyod ang pagiging makakalikasan, pagkakapantay-pantay sa lipunan at pagpapaganda sa kalidad ng buhay ng kanyang kapwa. Kilalanin natin si Ofelia Tablante Belaro. Nagmula sa tribong Cuyunin Tagbanwa ng Aborlan, Palawan, si Ofelia Belaro. Kumuha siya ng kursong Business Administration sa kolehiyo, ngunit dahil anya na barkada, huminto siya sa pag-aaral. Sa kabila nito ay matapat siyang nagsilbi bilang kawani ng gobyerno sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng Aborlan, Palawan at sa City Environment and Natural Resources Office sa Nara, Palawan. Nang yumao ang kanyang unang asawa, pinalaki at pinag-aral ni Ofelia ang kanilang 3 anak sa pamamagitan ng pagsasaka. Kalaunay makakapangasawa siyang muli at ito ang kanyang makakatuwang hindi lamang sa pagtataguyod sa kanilang pamilya, kundi pati na sa pagbubukid. Taong 1994 nang makabili si Ofelia ng lupang sakahan. Ngayon nasa 3 ektarya na ang nasasakupan ng RLBS Agri-Farm, ang kanyang integrated at diversified farm. Bukod sa pagtitilapia, paghahayupan at pagsasaka, naging matagumpay rin ang kanyang banana chips business sa buong lalawigan. Bukod kasi sa masarap at maganda ang kalidad nito, sinusuportahan din nito ang mga lokal na magsasakang nagsusuplay ng saging para sa negosyong ito ni Ofelia. Bilang tagapagtaguyod ng pangangalaga sa kalikasan, ipinatutupad ni Ofelia ang proper waste management, recycling, composting, organic farming at iba pang sustainable at makakalikasang pamamaraan ng pagsasaka. Ipinatutupad din niya ang no-burning policy, pati na ang pagpili ng mga itatanim batay sa lagay ng panahon. Patuloy rin niyang pinalalawak ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pagdalo sa mga training kaugnay sa good agricultural practices, good animal husbandry practices, at good manufacturing practices. Isang respetadong farmer leader sa kanilang lugar, isinusulong ni Ofelia ang lakas kababaihan at kaunlaran sa kanayunan. Ang kanyang paglahok sa gender sensitivity at gender and development trainings ang nagbigay sa kanya ng mga angkop na kaalaman na ibinabahagi niya sa kanyang mga kababayan. Nagpapaabot din siya ng mga tulong pinansyal at ayuda sa mga miyembro ng vulnerableng sektor sa kanilang komunidad. Nagsisilbi rin si Ofelia bilang patas na mediator sa mga sigalot sa kanilang lugar. Isa pa sa mga advokasya ni Ofelia ang edukasyon para sa lahat.
Ang kanyang Balik Eskwela program ay sumusuporta sa underprivileged students sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies, scholarships at pantay na akses sa kalidad na edukasyon. Dahil sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa agrikultura at sa komunidad, hinirang si Ofelia bilang regional winner ng Mimaropa sa 2023 DA Search for Outstanding Rural Women. Ito lang po ang gawin natin, mindset, iplano kung anong para sa mabuti. Pangalawa po, attitude, ang ating pag-uugali. Pangatlo, practices, ang lahat ng ating naiplano ay ating isagawa. Yan si Ofelia Tablante Belaro, Certified Farmtastic Pinoy. Ayan po ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. Special thank you kay Imari Vergara. And syempre po, welcome sa ating Agri-Trivia segment na. Batid ba ninyo? Ayun, magandang umaga po ulit sa inyo. Ngayong panahon ng tagtuyot, naku, napaka-importante ang irigasyon dahil ito ang nagbibigay ng sapat na supply ng tubig sa mga sakahan upang mapanatili at palakasin ang produksyon ng mga tanim. Ang National Irrigation Administration or NIA ay isang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Department of Agriculture at ito ay nangangasiwa at namamahala sa irigasyon at sa mga proyektong patubig sa bansa. Layunin ng NIA na mapalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat at maaasahang supply ng tubig para sa mga sakahan. Nabuo ang NIA noon pong taong 1963 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 552. Ang ahensyang ito ay may responsibilidad sa pagpaplano, pagbuo, operasyon at pagpapanatili ng mga irrigation system sa buong bansa. Kasama rin sa mga tungkulin ng NIA ang pagpapabuti ng teknolohiya sa patubig, pagpapatupad ng mga proyektong rehabilitasyon at pagbibigay ng teknikal na tulong sa mga komunidad ng magsasaka. Sa pamamagitan ng proyektong irigasyon ng NIA, natutulungan nito ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang ani at kita sa pamamagitan ng tamang paggamit at distribusyon ng tubig sa kanilang mga sakahan. Gayun din, sa gitna ng nararanasang El Nino, ang NIA ay nag-install ng nasa 616 water augmentation pumps sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Davao regions upang tiyakin ang sapat na supply ng tubig sa sakahan. Kasalukuyan din ang isinasagawang pagsasaayos ng mga irrigation canals sa bansa. Para sa karagdagang impormasyon kaugnay sa mga proyekto at serbisyo ng NIA, bisitahin lamang ang website ng National Irrigation Administration sa www.nia.gov.ph. Iyan ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. And syempre, with that, we would like to thank you for the opportunity na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang MNP po ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng DA-AFID. Kadyan! Gumigising. O ngayon po narito ating kawikaan o salitang pagkain kaisipan para sa umagang ito mula sa kawikaan, Kabanata 12, Talata 13. Ang masama ay mahuhuli sa salita ng kanyang bibig. Ngunit ang matuwid ay malalayo sa ligali. Mula po sa DA, inyo pong napakinggan ng edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Muli, thank you so much po sa aming DZAS family. Nakatuwang po namin sa episode na ito. And of course, sa inyo po mga tagapakinig, kung kayo po may mga lakad-lakad, talagang hindi maiwasang lumabas at kahit nasa loob po ay napakainit. Ang init! Kayo po ay mag-ingat, uminom ng tubig, maglagay ng sunscreen, ingatan ng ating mga sarili. Okay, wag po natin kalimutan ang ating
kumbaga, pag-inom ng tubig. Ayun po, alagaan po natin yung ating mga sarili once again. And of course, magbabalik po ang MNP sa susunod na Sabado. Samahan niyo po kami ulit ha. Ang oras po natin ay 5 to 6 in the morning. So, syempre, kaya bilang po or kasama po ang lahat ng aming mga katuwang sa programang ito, hindi po kami magsasawang ulit-ulitin at banggit-banggitin si Kajan Enriquez, Marie Vergara, Ira Cruz, ayun po, sino pa ba? Napakarami po. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli. Ako po si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend! Lugod pawis katumbas ng pag-ani nito. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.